Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin na andito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus mga kababayan. So ito po pag-uusapan po natin ay walang iba lang naman kung hindi etong napakatindi pong balita na nakita natin na kung saan eto pong bus company ng kaalyado ni dating Pangulong Duterte ay inirereklamo mga kababayan dahil sa ginawa pong pang-aabuso ng mga tauhan po na ito. So ngayon may kinalaman po ito mga kababayan kay LRY aka Small Boy at dito po kay GYD aka ex-convict na kung saan mga kababayan grabe po yung ginawa nilang pang-aabuso dito po sa kanilang mga tauhan sa kanilang bus company. So ngayon sabi po dito sa nakita po nating balita galing po sa Bandera, 42 na dating manggagawa inasunto ang kumpanya ng bus. Basahin po natin yung nilalaman. Isang araw bagong araw ng paggawa, sinampahan ng mga reklamong kriminal ang Balyakar Transit Inc. ng 42 sa kanilang mga dating manggagawa. Isinampa ang mga reklamong grave caution laban sa ilang opisyal ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus sa Asia sa Bacolod City Prosecutor's Office sa pangunguna ni human rights lawyer Dino De Leon. Sabi pa dito mga kababayan, ayon kay De Leon, pinigilan ang mga dating manggagawa na gawin ang kanilang trabaho at gumawa ng mga bagay na hindi po nila gusto. So ganyan po pala katindi mang abuso mga kababayan etong si LRY aka Small Boy at etong kanyang kapatid mga kababayan or hipag, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, na si GYD aka ex-convict na kung saan grabe yung ginawa nila sa kanilang tauhan na pinipigilan po nilang gawin yung mga trabaho ng kanilang trabahador. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, isa daw mga kababayan sa mga bagay na ipinapagawa do sa kanilang mga tauhan na hindi po nila nagugustuhan yung taas pasahe sa bus at yung traditional at modern jeepney nakasado na. At dinagdagan pa nito ng pigilan ang mga manggagawa na pumasok sa trabaho at ideklara sila ng kumpanya na absent without official leave o AWOL mga kababayan. Biruin nyo ha kung gaano po katitindi etong sina LRY aka Small Boy at etong si GYD aka ex-convict. Biruin nyo, pinipigilan nila magtrabaho yung kanilang mga tauhan. Ayaw po nilang papasukin ano po sa kanilang mga bus station eto po mga tauhan nila or dati po nila mga manggagawa. Ngayon, nung ayaw nilang papasukin yung mga tauhan nila, yung manggagawa nila, biruin nyo ang ginawa nila mga kababayan, in-absent without official leave o inawol nila. Ganyan po sila katindi mga kababayan sa mga tauhan po nila. Alam nyo, na-adapt nila yung ugali ni Digonggong na kapag may hindi sila gusto sa kanyang tauhan mga kababayan, kahit wala naman dahilan para tanggalin ito, talagang sapilitan po nilang tinatanggal. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka kung bakit kahit padikit-dikit etong mga ito sa First Family mga kababayan palihim na tumutulong sa kaalyado nila na si dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ng pagpifinance dito kay Alputera at pamumudmod ni Alputera allegedly ng pera doon po sa mga rally mga kababayan or yung mga maisog rally na isinasagawa ng kampon nitong mga Duterte. So ngayon kung titingnan nyo kung ano yung ugali ni Duterte na walang malasakit sa mga kababayan Pilipino po natin na-adapt ng mga ito at ginagawa po nila sa kanilang mga tauhan. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit dumidikit-dikit sila sa mga Duterte mga kababayan nung panahon na si Digong ang presidente dahil nga mas malaki ang pakinabang nila kay Digong lalo na pagdating sa usapin pong ito at kayang-kaya nilang barasuhin yung mga maliliit nating manggagawang Pilipino. So ngayon tuloy pa natin, sabi pa dito, ilan pa sa mga manggagawa ang pinilit na magretiro o magbitiw sa trabaho bukod pa sa pinilit na pumirma sa separation papers kasabay ng pagbabanta na wala silang matatanggap na mga benepisyo. Labag po yan sa saligang batas. Yang ginagawa nilang yan, pinipilit nilang magretiro yung mga tauhan po nila na kaya pa naman magtrabaho at hindi pa naman napapanahon para magretiro mga kababayan sa kanilang trabaho. Tapos ang pinakamasakla pa dito, pinipilit pa na pumirma sa separation papers mga kababayan at may pagbabanta pa na kung hindi pipirma hindi po sila makakatanggap ng kanilang benepisyo. So sana ma-actionan po ito ng dole kasi hindi po maganda ito.
Kawawa naman po yung mga maliliit po nating manggagawa sa ginagawa nitong sina LRY, aka Small Boy, at nito pong sina GYD. Kasi unfair na unfair po ito sa mga masisipag po nating manggagawa na halos araw-araw pumapasok at wala namang ginagawang masama dito po sa kanilang trabaho. Hindi naman po siguro kasalanan nila na ayaw silang papasukin at pinipigilan po silang magtrabaho. Tapos ang pinakamasaklap pa dito, pinipilit pa silang magretiro mga kababayan o magbitiw sa kanilang trabaho na pinagkukunan ng kanilang ikinabubuhay sa pang-araw-araw. Ganyan ba talaga mga kababayan pagkaalyado ni dating Pangulong Duterte? Talagang sanay na gumawa ng hindi maganda laban po sa kanilang kapwa. Dapat hindi po ito pinamamarisan. Kasi kawawa naman yung mga kababayang Pilipino po natin na apektado sa ginagawang ito ni na LRY aka Small Boy at netong si GYD. So ibig sabihin yung mga pagtulong-tulong pala nila, yung mga donation nila sa mga simbahan, mga ospital at mga paaralan, yun pala po ay pagkukunwari lamang. Bakit po natin nasabing pagkukunwari lamang allegedly? Kasi nga mga kababayan, kung nagagawa nila ito sa kanilang mga tauhan, ibig sabihin wala po silang malasakit sa mga kababayang Pilipino po natin na mismong tauhan po nila at yung ipinapakita nila na pagiging mabait publicly yun ay ipanlabas lamang po paimbabaw para nang sa ganon makakuha ng konting simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Parang hindi naman po ata maganda yan at parang hindi naman po ata makatarungan yan na gagawin nyo ito sa mga kababayang Pilipino po natin na manggagawa na mahal ang kanilang trabaho. So ngayon sabi pa dito, tuloy pa natin. Aniya, naipit lamang ang mga manggagawa sa awayan ng mga paksyon sa pamilyang Yanson ang kinikilalang may-ari ng kumpanya. May mga insidente din na binantayan ng mga armadong individual ang mga bus terminal ng kumpanya na operator ng Ceres Bus. So ibig sabihin, bakit pinabantayan mga kababayan? Kasi nga, ayaw na po nilang papasukan doon po sa mga tao na pinagtatanggal po nila ng sapilitan. Ganyan po katindi mga kababayan etong sina LRY aka Small Boy at eto pong sina etong sina Alputerang ito at etong sina GYD aka ex-convict. Biruin nyo dahil lamang po sa awayan at hindi pagkakaunawaan sa kanilang pamilya ang naiipit yung mga tauhan po nila na wala namang ibang ninais kung hindi makapagtrabaho at makapagsilbi sa kanila ng maayos mga kababayan, tapos ganito lamang po yung pinaggagawa sa kanila. Alam niyo kung tutuusin mga kababayan, hindi po ito makatarungan kasi kawawa naman po yung mga manggagawa po natin na talagang apektado dito. Lalo na, alam naman natin kapag kabiglaan na pinagretiro yung mga yan o pinagresign sa kanilang trabaho, hindi po maganda yan. Tapos ang pinakamasaklap pa dito, pinipilit po sila mga kababayan na wag pumasok sa kanilang trabaho tapos sabay idineklara sila ng kumpanya na absent without official leave. Yan po ba tama? Siyempre hindi tama yan. Ang apektado dyan at kawawa dyan, yung mga manggagawa po nating Pilipino na nagsusumikap at nagtatrabaho. Tapos ang pinakamasaklap pa dito, etong si LRY aka Small Boy ay dumidikit-dikit sa first family. Tapos palihim na tinutulungan ang mga Duterte sa pamamagitan ni Alputera. Yan po ba ay maayos na gawain? Ako nagtatanong lang naman. Kasi kawawa naman po mga kababayan, ito pong 42 na dating manggagawa na kung saan napilitang magsampa ng reklamo laban po dito sa isang bus company na pinagagawa sila ng mga bagay na hindi po nila gusto. Tulad na lamang mga kababayan nung taas pasahe sa bus at saka sa traditional at modern jeepney na kung saan ay kasado na daw po tapos dinadagdagan pa at pinipigilan pa ang mga manggagawa na pumasok sa kanilang trabaho. Yan po ba ay maayos na gawain? Eto, tanong ko lang naman, dito po kina LRY, aka Small Boy, yan po ba ay maayos na gawain? Kasi hindi po makatarungan yan at hindi po maayos yan. Dahil ang apektado dyan, mga kababayan po nating Pilipino na mga manggagawa na pinagkatiwalaan yung kumpanya ninyo at ibinuhos yung serbisyo po nila sa mahabang panahon. Kaya nga sa totoo lang, kung ganito lang din naman ang gagawin po nila dito po sa 42 na dating manggagawa po nila, ibig sabihin yung mga tulong nila publicly na minsan nga nai-video pa, nai-media pa, hindi po totoo yun. Para sa akin, isang paimbabaw po yun at pagkukunwari na kunyari nagdodonate sa mga simbahan, nagdodonate sa mga paaralan, sa mga ospital, yun pala for PR lang, allegedly.
Kasi mga kababayan, ganito po yung ginagawa eh. Eh hindi naman po gawain yan ng matinong tao na kung saan mga kababayan, gigipitin mo yung mga tauhan mo porket hindi mo na gusto. Eh di ba may proseso pagkaganyan? Kailangan yung mga tao kung magre-resign, kusang nag-resign, hindi yung sapilitan. At dapat hindi nyo pinipigilan yung mga manggagawa ninyo na magtrabaho at pumasok sa inyo. Lalo na't ang ginagawa naman ay maayos at tama. Kasi mga kababayan, talagang makakasuhan nga sila dito ng grave coercion kasi hindi maganda yung pagtrato nila sa kanilang mga tauhan. Kumbaga ang ginagawa nila mga kababayan, binababoy nila at niloloko-loko nila, itong mga tao po nila, hindi naman po makatarungan yan. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa usapin po na ito? Ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa 42 na dati mga manggagawa na inasunto ang isang kumpanya ng bus dahil po mga kababayan sa mga bagay na ipinapagawa sa kanila na hindi po nila nagugustuhan at parang tingin po nila sobrang naaabuso na po sila at sobrang pinagkakaitan sila ng pagkakataon na matapos yung kanilang trabaho. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo hingil po sa usapin na ito. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po mga kababayan.